Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong umaga ay masasaksiyan natin ang pagkakaan sa Watawat ng Pilipinas. Sa piling ng ating mga bisita, sama-sama tayong magpupulong sa dakilang sumasambisa sa ating malayang bansa. Ngayon tayo na para sa pasok. Simulan natin ang ating seremonya sa isang panalangin na ibibigay ni Scouter Brenda and Ofana. Ating mga ulo at ilagay ang ating sarili sa banal na presensya ng ating Panginoon. Diyos Ama na nakapangyarihan sa lahat, kayo po ang may likha ng lahat ng mabubuting bagay, nakikita at hindi nakikita. Pagpalain at pabanalin ang oras na ito upang kami po ay makapagpasalamat sa iyo at sa inang bansang Pilipinas na ipinagkatiwala po ninyo sa aming mga Pilipino. Ang watawat na sumasagisag sa aming bansa at sa kalayaan na pinalalaganap nito, loobin po na ang puso at apoy na manggagaling sa pinagpalang watawat ng Pilipinas ay magbigay liwanag sa puso't isipan ng lahat ng Pilipino sa amang panig ng mundo. Loobin po na manatiling malaya ang aming mga puso't isipan at kaming lahat ng mga Pilipino ay patuloy na ipinaganap ang liwanag na manggagaling sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Amen. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon si Scouter Alex Corporal, lead trainer, para sa magbungad na pananalita at para sa kanyang pananalita sa huling parangal sa Watawat ng Pilipinas. Magsiupo na po ang lahat. Huling parangal sa Watawat ng Pilipinas. Isinasaad ang pambansang batas sa Watawat, RA number 8491, na ang mga bandirang niluma na ng panahon o nasira na sa paninilbihan ay hindi dapat itapon kung saan-saan. Sa halip, ito ay mapitagang susunugin upang maiwasan ang di karapat-dapat na paggamit dito bilang basahan, laruan, pagtatapon sa basurahan o pagtatago hanggang sa tuluyang masira. Kapag nakita na ito ay may sira, kahit kaunti lamang, may punit at kung ano-ano pa, nararapat na ito ay palitan agad sapagkat ito ay kumakatawan sa atin. Dahil ito ay taas noong iminagawayway bilang sagisag ng ating dakilang bansa at malayang mamamayan. Ang watawat na pinaglaban hanggang sa kamatayan ng ating mga ninuno ay huwag pabayaan ng rakan ng inuman. Panatilihin natin ang matingkad nitong mga kulay na simbolo ng may
mayamang kultura at kasaysayan. Magandang umaga. Tumayan po natin ang pagpasok ng ebolusyon ng Watawat ng Pilipinas at pakinggan natin sina Scouter Tracy Bruno, Scouter Melissa Reyes, Scouter Dina Erwin, Scouter Melody Pinata, Scouter Lisa Panghermosa, Scouter Michelle Nicola. Ang Watawat ng Pilipinas ay kumakatawag sa lahing Pilipino at sumasagisag sa mga nag-aaral na adhikain ng sambayanan. Dito nakapaloob ang mga pagpapakasakit ng ating mga bayani upang maitatag ang isang malayang republika. Isang republikang pinagpipintaganan, kinikilalang marangal ng lahat ng bansa, ang Republika ng Pilipinas. Walang alalang ibinuwis nila ang kanilang buhay upang tayo ay makamabuhay ng may pagmamalaki sa isang bansang malaya, marangal at maligaya. Ang kasaysayan ng ating Watawat ay nagsimula pa noong dumao si Magellan sa mga baybayin ng Kabisayaan noong taong 1521. Sinimulan ni Raja Lapu-Lapu sa maalamat na pulo ng Mactan ang ipinagpatuloy ni Raja Lacandulan ng Tondo, ni Prinsesa Ordua ng Pangasinan, ng mag-asawang Diego at Gabriela Sina ng Ilocos, ni Francisco Dagohoy ng Bohol. Dahil dito, buong tapang na hinarap ni Dr. Jose P. Rizal ang kanyang kamatayan. Sa panahon ng pananakop ng mga Kastila at nang sumiklab ang himagsikan, iba't ibang watawat ang ginamit ng mga katipunan. Ang Watawat ng himagsikan, ang tagalugay ay namamagitan ng kataas-taasan, kagalang-galangang katanungan ng sa kanilang bansa. Ito ay may tagalugay na nakaayos ng pagsunod. Watawat na may isang K lamang sa gitna. Lahat ay may puntong kulay pula na nagpapahiwatig ng pagkilimagsik ng katipunan. Ang Watawat ay sa gawa ng mga kapangyarihan, nasabi ng katipunan bago sa kanila ng ay unang ginamit sa sigaw sa Pugat Labi na naganap noong ika-23 ng Agosto, 1896. Ito ang panseremonyang pandilang pagtutupad ni Supremo Andres Bonifacio mula 1892 hanggang 1894. Ang opisyal na Watawat ng pamahalaan ni Pablo. Ginawa ang mensahe ng Consejo Magdito at Magdalo. Ang malusingan ng araw ay kumakatawag sa Manila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Cavite at Batanes. Ang nasa
Sa Hong Kong naroon ang ating kasalukuyang panahon at binigyang pahintulot ng pagkilala ni Junta Patriotica sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo. Ito ay binugo ni Marcela Agoncillo, Delfina Herbosa, Dena Trinidad at Lorenzana Agoncillo. Ang watawat na ito ang siyang naging piting saksi ng napakaraming mga pakikipaghamok ng ating mga magigiting na kababayan. Maging ito ay mga hulugan ng mga tayo. May pagtakbo lamang ang ating karapatang mabuhay ng malaya laban sa mga nagtangkang sumakot at kumilipin sa kababayan. Ang watawat ng Pilipinas ay sagisag ng ating pagkakaisa. Nakapagod dito ang kabuuan ng lahat ng ating hangaran, maging ating mga pagpupuntiki at pagkikipaglaban upang magtanim at mapanatili ang ating kayayaan. Ipadaalaba, panglalo sa atin sa pamamagitan ng isang tula ang saloobin tungo sa ating kandila ni Scout Heidi Gonzalo sa kanyang pagbigkas ng tula ang aking kandila ni Silio H. Pangalinan. Ang aking bandila ni Sirio H. Pangalinan. Palibhasa'y kakyang anak ng iwanan, ang inakaulupay pangkulan ng dagat. Sa dulong silangay pulo ng pangarap, binasag ng alon kaya sumakulan. Subalit gayon man, sa kapulan ko'y Diyos ang may hawak. Buo ang damdamin, iisa ang iwat, isa ang watawat. Ang aking bandila ay may tatlong kulay. May kulay ng dugo pagkat kadapangan. May kulay ng langit pagkat kabanalan. May kulay ng bula pagkat kalinisan. Subalit ang lalong manihing na hiyas ng kanyang kulay ay magkakapatid na tatlong bituin at ang isang araw. Ang bandilang ito ay nilamay sa dusa, napigta sa luha ng maraming ina. Sa kanong mayari, kamay ni Ibarra, ang sahimang sikat ay siyang nagdala. Sinundan ni Elias at ang buong bayan luha ng sandata, at sila'y nagbangon ng unang paglaya at pagkakaisa. Mahinang sandata at marupok na bisig, dahil sa bandilay nakapananaig. Ang isang bayani o isang panitig, dahil sa bandilay may tula o bakwis. Makatag bayani ang aking taglaya, hahanap ng langit. Kung langit ay wala, tabak na ang lunas sa dusa at pinagpis. Nang minsan ibawa ang aking bandila, siya'y hinagkan ko na natak ang luha. Di ka sa akin ang nagdahong tala, lalo ang manhuning pagsilay ng luha. Ngayon siya'y muling kinadlad sa tagdan at maging malaya, sandat at pag-ibig ng kanyang pangilang hindi masisira. Sa bayan at ngayon sa bundok at paral, sa himpapawirin at sa karagatan, ang aking bandila ay iwawagayway sa tuwing umagay hangad ka ng araw. At sa aking punta, siya ay hindi na muling maagaw, pagkat magtatanggol pati ang aking katanod na banghay. Dumako naman tayo ngayon sa isang mahalagang bahagi ng programa, ang pagpapaglanan ng ang kahalagaan ng watawat na gagampanan ni Scout Mario Torres. Ang kahalagahan ng watawat. Ano ang kahalagahan ng watawat ng Pilipinas sa bawat Pilipino? Ang ating watawat ang sagisag ng ating bansa. Ito ang tatak ng pagsusumikap ng ating mga bayani upang magkaroon ng kalayaan ang Republika ng Pilipinas. Ang ating watawat ang sagisag ng tunay na kalayaan upang tayo ay maging maligaya at pagkasinan ang karapatang pangtao. Ang ating watawat ang kaluluwa ng ating bansa at nagsasaad ng ating lubos na pananampalataya sa Diyos at tanisay na pag-unlad ng mamamayan.
Subalit, ganun pa man, katibayan ang ating paninindigan at pagpapahalaga sa watawat na ito. Katulad ng ating katawang lupa, may hinahalin ang kanyang tibay at kaluman. Ganun pa man, magkagulag-gulag man ito at maging apo, ay dapat natin imulit sa ating puso ang kanyang tunay na kahalagahan sa bawat Pilipino. Inaakulaan po namin si Scout Mark Donald Maxine para sa pagpapaliwanag ng simbolo ng watawat ng Pilipinas. Ang simbolo ng watawat ng Pilipinas. Ito ang sagisag ng ating Pilipinas, ang Republika ng Pilipinas. Kinakatawan nito ang ating nakaraan, ang ating kasalukuyan, at ang ating hinahanap. Ang kayamanan ng ating kasaysayan, ng ating kultura at tradisyon na minanata natin sa ating pamumuhay. Sa watawat na ito, napapaloob ang pag-asa, ang pagmamahal, at ang kapitingan ng mga bayanang Pilipino na nagpuwis ng sariling buhay para sa kalayaan ng ating mga bayan. Ito ay sumasagisag sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Sa lahat na nagmamalasak at nagmamahal sa anumang bagay ng mga Pilipino, ito ang simbolo ng ating pagkakaisa. Ang sinumang nagkakailalim sa watawat na ito ay kailangan ng magkakaroon ng paninindigan upang mabuhos na kaitukuyo ang kalayaan ng ating bayan. Kalayaan na natin na paulit-ulit susubukang yurakan at lumigin ang mga taong nais na tayo ay nalulungin. Subalit, tulad ng ating katawang lupa, ang tibay ng pinagpan ng ating watawat ay may hanggan. Ang kulay nito ay kukupas sa paglaan ng panahon, at ang mga simulit nito ay naging marupok hanggang sa ito ay magkapulit. Magkagayon pa ang kahalagahan nito, ang sambayan ng Pilipino ay mananatiling matingkad at nakaukit sa ating puso at isipan habang ay Ngayon po, inihiling po ang lahat na sabay-sabay natin bigkasin ang panimalang at abatang sa watawat ng Pilipinas na pamumunuan ni Scout Rogelio Rubio. Sabay sa ayos sa panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako'y Pilipino kung katapatan at sa bansang kanyang sinasigisa, pahinagan, katarungan, at kalayaan na pinakikilos sa bayan ng Diyos, at ako, makalikasan at makabansa. Baba, Aling pag-ibig ba ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa Pilipinas. Aling pag-ibig ka, wala nang
Kristo.